Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Mandis Vlog. Naku, matindi. Mainit mga kaibigan nitong binitawan na pananalita ng dating Presidente Rodrigo Duterte laban ho dito sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Alam niyo ho mga kaibigan, ayon po dito kay Duterte, ay bangag ang ating presidente at gumagamit ng pinagbabawal na gamot na kasama di umano ito sa listahan ng mga pideya na ikangapoy isa sa mga ikangapoy gumagamit ng pinagbabawal na gamot. In one word, sa makatuwid ay drug addict. Naku po, ito nga ba ay may katotohanan? Nasaan ang ebidensya? Ipapakita nga ba ni Duterte ang ebidensya? Laman ng video na yan mga kaibigan ng ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting public opinion, komentaryo, punto de vista na naayon po sa ruling ng video na pinanood po natin. Samahan niyo po akong panoorin. May drug addict tayo na presidente. Yan. Ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako kampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo
itong panahon na ito. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat sa original may-ari ng video ho na ito. Nako po, mainit. Ito bang si Duterte ay baka nananaginip po ito ng gising. Laging nananaginip ito ng gising di ba? Alam niyo ho, ay isa rin ako sa sumuporta at nabudol nitong si Duterte na dating presidente rin. Dahil sinuportahan ko po ito nung siya ay ika nga po ay panahon na nangangampanya at tinamaho ng pagiging presidente. In one word, nabula din ako nabudol. Magaling magpaikot But unti-unti yung tumatagal ay natuklasan natin ang tunay na hangarin po nito. Bagamat po't may magandang nagawa, but wala pa hindi pa rin siya ika nga po yan kung ano man ang maganda niyang ginawa, pinasasalamatan natin, but mas matindi ang hindi niya magandang ginawa, mga kaibigan. Saka natin tatalakayin yan. Pinadaan na lang natin ang kaunti. Dito ho, mga kaibigan, kayo ho ba ay naniniwala na itong ating kasalukuyan Pangulo ng bansang Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. kagalang-galang, ay naniniwala po ba kayo na ito ay isang bangag, ika nga po ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, drug addict? Kung ano po ang inyong salubin, opinion dito, diyan po sa comment section, pakicomment naman kung naniniwala kayo o hindi. Wala po problema. Welcome po lahat ang inyong public opinion. Maliwanag po dito, dakuhan po muna natin na very clear ang salaysay, pinagyayabang nitong si Duterte na bangag. May presidente tayo na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, at siyempre nung siya ay mayor pa ay kasama sa listahan. Kasi usan tukhang nun pinapangalanan, di ba? Kasama daw ito sa list na ika nga po'y gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Noon siya ay mayor pa, kasama sa listahan ng PIDEA ang ating Pangulo ng bansang Pilipinas na walang iba kagalang-galang Bongbong Marcos. Dito pa lang sa word ho nakasama sa listahan. Ay pahiya na ito si Duterte. Sapagkat yung sabi po niya nakasama sa listahan ay agad ho na sumagot ang PIDEA na very clear na hindi kasama sa listahan itong ika nga po'y ating Pangulong Bongbong Marcos. So sino po nagsisinungaling? Nagsisinungaling ba ang PIDEA? O nagsisinungaling itong si Duterte? Kung ako po ang tatanungin, ay nagsisinungaling po itong si Duterte. Dahil hindi lang po isa ang batayan dito. Ngayon po, ay may batayan na tayo ng official na batayan na ito ay nagsisinungaling. Sapagkat ayon po sa PIDEA, ibibigay ko po sa inyo ang kabuuang istorya niyan. Naglabas po ang PIDEA na wala po sa listahan at pinasisinungalingan itong sabi ni Duterte. Marami pong na dito butas, di ba, nung nakaraang eleksyon. Sinabihan din po na ito ay gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Parte rin ang kampanya yan, mga kaibigan. Dirty tactics, di ba? Nung mga nakaraang buwan lang o pulburo naman,
nung ika nga po'y sumagot, tumahon, ang maliliit na vlogger na ika nga po'y pinagtatanggol, ang tuwid na daan tungo po dito, na ika nga po'y panig kay Bongbong Marcos, tumahon, wala silang mailabas, pinalalabas, ay galaw mo, naglabas ng gumagamit na fake news, na ika nga po'y nung wala silang mailabas na video, ay kumuha ng video na ngumungaya-nguya. Isa rin katunayan po na fake news. Ito, pangatlo na naman na talaga nag-speech pa. Ginagamit yung tatay ni Bongbong Marcos ng mga nakaraan, mga kaibigan, na mapapatalsik daw kagaya ng tatay, nakaraan po yun. Di ba? Humihingi ng simpatiya. Bangag daw itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Ay doon na lang po sa pidiya na naglabas po na ika nga po hindi kasama si Bongbong Marcos. Ay itinapahiya. Napahiya ka. Sasabihin mo, nakasama hindi naman. Paniniwalaan sana kita kung talagang mayroon kang hawak na ebidensya. Dahil nagbabase po tayo sa ebidensya. Dati kang Pangulo ng ika nga'y bansang Pilipinas, dapat naman ay meron kang palabra de honor na mga sinasabi mo ay pawang may katotohanan, hindi yang dala po ng iyong katandaan. Siguro ginagalang kita dahil tayo ay papunta sa katandaan dating Pangulong Duterte. But napapansin ko po sa iyo at may mga katibayan tayo ay puro ka-imbento ng pananalita once na sinita ang inyong ika-nga po'y pamilya. Bakit napasama dito? Alam nyo po naman na nung mga nakaraang araw ay lumabas po itong bilyones na pera na nakuha nitong ika-nga'y kanyang anak. Na si Pulong. Bilyones maganda sana kung ika-nga'y nilagay sa proyekto ay walang maipakitang proyekto Di ba? Yan po ay isang usapin na mainit. Itong ICC. Tapos yung anak, hindi rin maipaliwanag. Dati ang presidente, vice presidente, kung saan ginastos yung confidential fund. Ilang araw lang ginastos. Yan pong mga yan ay with connection dito. Nililihis na naman ang issue. That's why gumagawa ito si Duterte ng panibagong issue para pag-usapan at nang sa ganun po, malihis ang issue. But Beno, ay kahit anong gawin nyo pampasabog, kampo ni Duterte, ay hindi po malilis ang issue basta't mayroong matibay na ebidensya, lalong-lalo na po dito sa usapin ng ika nga po'y bilyones na nakuha na pundo ng anak mo na hindi alam kung saan dinala. Mga kaibigan, nalalahanin po natin, pera po natin yan, pera ng taong bayan, kaya't may karapatan po tayo na ika nga po'y usigin, alamin ito ba ay nagamit sa tamang paraan. Kaya mga kaibigan, dito sa issue na ika nga po ay prayer rally na naganap dyan sa Davao, alam po natin ito ay may mga taga-suporta si Duterte. Gepi na yan. Talaga pong ano naman yan, talagang hindi maiwasan, taga-suporta na yan, lalong-lalo na yung mga taga-Davao. Batalalahanin po, habang kayo ay pumapalakpak, pinapalakpak kayo si Duterte, dayan si Davao, ay biktima kayo ng kasinungalingan ito na dating presidenting ito. Ay walang mailabas na mga ebidensya Mismo nga, pidiya na nga nagsabi, hindi kasama. That's why, ikaw ay nagsisinungaling po, dating presidente ng Pilipinas. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news dito. Hindi nyo katulad po. Dahil wala kayong maipakita Ganyan na lang ba ang ating sistema ng ating bansa? Kapag nagustuhan mong kalabanin ng isang nasa mataas na posisyon, gagawa ka ng dirty tactics. Alam ko, mayroon kayong hidden agenda dito. Magpakita ko kayo ng ebidensya, video o anuman, na talagang gumagamit ito ng talagang isang ika nga po bangag. Mga kaibigan, sa puntong ito, sino po ang bangag? Ito ba si Duterte o itong ating kasalukuyang Bongbong Marcos? Marami po nagsasabi sa comment section na mas ito po ang bangag, si Duterte, mga kaibigan, hindi po si Bongbong Marcos. Mga kaibigan, yan po isang public opinion na nagbabase po tayo sa ruling ng video. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news dito. Kung ano man ang narinig nyo dito sa akin, sa maliit na YouTube channel, yan ay pawang public opinion na nagbabase po diyan sa ruling ng video.
Mga kaibigan, kayo na po ang humusga. Muli po uulitin ko, naniniwala po ba kayo na itong ating Pangulong Bongbong Marcos sa bangag? Naniniwala po ba kayo na ito isang strategy, taktika para siraan itong ika nga po ating Pangulong Bongbong Marcos? Ako po'y naniniwala. Isang taktika, pangungunahan ko na kayo. Huwag kayong matakot. Karapatan nyo po. Ako po ay naniniwala ito ay isang taktika, strategy para na sa grumpo. Mayroon silang hidden agenda at siyempre, mayroong mga issue na maliko para hindi pag-usapan kung ano mang kapalpakan ng ginagawa nito. Alam niyo na, ang kampo mo, dating presidente ng Pilipinas, Duterte. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.